Musta kayo mga kapatid? Sa sandaling ito, tayo po ay mag-usap-usap uli. Siyempre, ang dala-dala po natin ay ang salita ng Diyos. At namimiss ko kayo sa loob ng more or less mga less than 1 month siguro. At ngayon ay sa biyaya ng Panginoon ay nakabalik tayo dahil may plano pa ang Diyos sa atin. At salamat sa Panginoon dahil nakaalpas ako doon sa pagsubok sa sakit o karamdaman na hindi niya ipinahintulot na tayo ay malugmok at hindi na magamit. Supurihin ng Diyos. Salamat sa ating Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sa mga Espiritu, sapagkat siya ang nagpapahintulot na ang inyong lingkod ay mabuhay pa at magamit pa ng ating Panginoon para maipangaral ang Ebanghelyo ng kanyang kaharian. Kaya sa sandaling ito, tayo po ay magkakasama at nawa tayo ay hiniram ko ang inyong mga tainga, ang inyong pakikinig at ang dalangin ko na anuman po ang ating pag-aralan ay maging pagpapala po ito sa inyo at karangalan ng ating Diyos. Salamat at welcome po ang lahat ng mga nandito ngayon. Purihin ang Panginoon at salamat po sa mga taong nakikibahagi, nakikipag-participate. Yung mga taong hindi tumitigil sa pag-i-invite, sa pagtatag ng kanilang mga kaibigan, ng kanilang mga kapitbahay, mga kaklase, katrabaho. Sila po yung ating fishing area. Yung mga taong nakapaligid sa atin, sila po yung ating constituents. Kumbaga sa isang representative. Kasi tayo po ay mga representative ni Jesus Christ. Dahil si Christ ay ating nire-represent sa pamagitan ng buhay po natin. So, salamat po at sa sandaling ito, tayo po sandaling manalangin. Salamat po aming Ama sa opportunity na inyong pinagkaloob mo sa amin na makapag-aral ng inyong mga salita. Ng salita po ninyo, ang siya po nagpapalakas sa amin, nag-guide sa amin, nag-empower sa amin upang kami mabuhay sa mundong ito ayon sa inyong kalooban. So sa daling ito, samahan niyo po kami, aming Ama, mula sa simula hanggang sa matapos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen. So, salamat po muli sa inyong pakinig at ang ating tatalakayan ngayon ay familiar na po sa atin. Yung topic na kumbaga sa panahon natin ngayon ay angkop. Pero yung ating tatalakayin na verse o chapter ay familiar na po sa atin. So, ang ating tatalakayan ngayon ay pinamagatan na paano mapagtagumpayan ang pag-aalala. So, how to overcome worry. Paano mapagtagumpayan ang pag-aalala. Sa panahon natin ngayon, marami pong mga nag-aalala. Yung iba, wala ng trabaho. Yung iba, may sakit. May sakit yung sila mismo, yung anak, o kaya naman, yung mga magulang. Yung iba naman nag-aalala dahil sa walang panggastos, paano na yung pag-aaral ng anak, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, at iba't ibang klaseng bayarin. So, ito mga bagay na ito yung mga inaalala natin. At hindi po maiwasan ang pag-alala, pero sa ating mga mananampalataya, ang pag-alala ay dapat sandali lang. Kasi meron tayong Diyos, may mga pangako ang Panginoon, anak tayo ng Diyos. Kaya sa mga anak ng Diyos ay kapag nag-aalala tayo, ay ibinibigay kaagad natin sa Panginoon ang atin pong mga alalahanin. At siya nang bahala, sapagkat siya naman ang ating Diyos, ang ating Ama, ang ating Panginoon. So, marami po tayong mga alalahanin sa buhay, pero huwag tayong manatili sa pag-aalala. Meron pong isang tatay na humingi ng counsel sa isang counselor dahil meron siyang problema. Pero noong malaman niya na mahal ang bayad
Kasi ang mga counselor, meron po yung professionals fee o kaya counselor's fee, parang doktor. Nung malaman niyang mahal ang bayad, ay hindi na po siya tumuloy. Ang ginawa niya ay doon na lang siya nagpa-counsel sa libre, yung walang bayad. Ngayon, isang araw, nakita sila noong nilapitan niyang counselor na mahal ang bayad. Ang sabi ng counselor, kumusta ka na? Ito po, mabuti naman, ang sabi ng tatay. Kumusta na yung problema mo? Meron pong akong nakitang counselor na aking nilapitan. Ano naman ang payo sa iyo? Ang payo niya sa akin na yun dong aking kama o katre, puputulin ko na yung paa ng sagad hanggang sa babagsak sa sahig. So yan ang payo noong counselor niya na libre na walang bayad. Kung titingnan ng mga kapatid ay parang nakakatawa, pero yun nga, merong mga professional counselor na kapag humingi ka ng advice sa kanila, may bayad. At hindi ko nababanggitin yung mga pastor na mga counselor na may counselor's fee o professional's fee. Kasi po meron talaga. Parang abogado. Pag humingi ka ng payo sa abogado, meron pong may bayad. Pero ang sabi nga ng Biblia, tinanggap mo ang salita ng Diyos na walang bayad, ibahagi mo ng walang bayad. Ibig sabihin, tinanggap mo ang kalaman na libre, ibahagi mo sa tao ng libre. Okay? So, gano'n po tayong 4 na bagay na papag-aralan kung paano mapagtagumpayan ang pag-alala. So, alam ko, ilan sa inyo ngayon ay mayroong inaalala. At nawa, aking dalangin, pagkatapos nating tatalakayin ito, ay mapawi na yung ating pag-alala o sobrang pag-aalala. So, ano po yung 4 na bagay na ating tatalakayin ngayon? Una, number 1, unawain na ang pag-alala ay hindi nakapagbabago ng sitwasyon. So, ang pag-aalala, hindi talaga nakapagbabago ng sitwasyon mo. Kaya, kung tutusin ang pag-aalala, wala naman talaga siyang magagawa. So, sa halip na magbago ang sitwasyon, ang pag-aalala ay nagdudulot ng stress at panghihina. Of course, dahil sa kakaisip mo, nai-stress ka at physically, nanghihina ka dahil sa pag-aalala. At may time na hindi ka makatulog dahil sa pag-iisip. Kaya mga kapatid, ito'y nagdudulot ng stress at panghihina ng katawan. Hindi ito nakapagdagdag ng buhay. Sa halip, pinapaikli nito ang buhay. So sa paanong paraan, paikliin ng pag-alala ang buhay. Katulad ng nabanggit ko kanina, ay na-stress ang tao at nanghihina, hindi makatulog, at pagkatapos, nade-depress. Katulad ng isang lalaki na binata na 40 taon wala pang asawa, at siya po ay nakatira sa kanyang nanay at 2 lang po sila ng kanyang nanay. At ang lalaking ito ay natanggal sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit siya natanggal. At noong matanggal siya sa trabaho, hindi na siya makatulog, nag-iisip. Dahil sa kinabukasan, ano na lang ang kanyang magiging sitwasyon dahil wala na siyang trabaho. So nag-iisip siya na nag-iisip, gabi-gabi nag-iisip, hindi makatulog. At dahil sa sobrang pag-iisip, ay nawala siya sa sarili. At ang nangyari nga,
sinunog niya ang kanyang bahay. At ang kanyang nanay ay kanya pang binabalak ng masama at kumuha ng kutsilyo at tila baga ay papatay niya yung nanay niya. Ito po yung bunga ng sobrang pag-aalala. Hindi makatulog. Hindi makatulog. Hindi rin makakain. At dahil sa hindi makatulog, hindi makakain, of course, ang pakiramdam ng isang taong ganon ay parang nakalutang. At unti-unti ang isip ay nawawala. Kaya ito ang dahilan kung bakit marami po ang mga taong nasa mental hospital, marami po mga taong nagpapakamatay, marami po mga taong nagbibikti, tumatalon sa tulay. Bakit? Kasi sa sobrang pag-alala at dahil sa bigat ng kanilang problemang dinadala. Hindi nila kinaya. Hindi kinaya ng utak, kaya bumigay ang utak. Isa pa, pinapaikli ng pag-alala ang buhay mo dahil tumataas ang pressure ng iyong katawan. Tumataas ang sugar, ang blood pressure, uric acid, yung chemistry ng dugo mo ay tumataas. Naging abnormal at hindi naging normal. At dahil doon, umaapekto ito sa ating kalusugan. So merong iba, wala akong nakitang sobrang trabaho na namatay, pero may nakita tayong sobrang pag-alala na namatay. Dahil mabuti pang magtrabaho ka kaysa mag-iisip. Kasi ang pag-iisip, lahat ng nerves ng iyong katawan, ayon nga sa isang doktor, lahat ng nerves sa katawan ay gumagana. So, kaya hindi nakakatulog kasi ang nerves ng ugat o ugat mo ng brain, ay gising na gising. Kaya nahihirapang makatulog. Kaya dahil doon, ay umiikli ang buhay. So, ang pag-aalala ay nakakaikli ng buhay. So, hindi ito nakakatulong. Sa ating mananampalataya, katulad ng sinabi ko kanina, may Diyos tayo na siyang ating paglagakan ng ating mga dalahin sa buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan ng ating isip, puso, at kaluluwa ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Jesus Christ ang ating Sabbath, ang ating rest. So kapag lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo ng buong puso at sasabihin natin sa Kanya na, Lord, hindi ko na po kaya ang aking dalahin. Tulungan po ninyo ako at ibinibigay ko na po sa inyo ang mga bagay na ito na aking inaalala. Kapag ganoon, mga kapatid, ay nare-release tayo, na-unload yung mga dalahin natin sa buhay. Dahil sa ang mga bagay na ating dinadala ay ating inilalagak sa Panginoon na siya naman ang nagsabi, come to me, all of you who are labor and heavily laden. Sabi ng Panginoon, ang kanyang promise, if you come to me, then I will give you rest. Rest saan? Rest sa ating minds, sa ating emotions, sa ating soul, sa katawan, physically and spiritually. So, ito ko po mga kapatid, unawain ang pag-aalala ay hindi nakapagbabago ng sitwasyon. Number 2, matutunang mamuhay one day at a time. Learn to live one day at a time. Yun po ang sabi sa verse 34 ng ating text. So, ang sabi po rito sa verse 34 ng Matthew chapter 6. Ang ating text po ay Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Ano po? So, ang sabi dito sa verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.
Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag nating alalahanin ang bukas. So, hindi ito nangangahulugan, hindi na tayo nagpaplano. So, nagpaplano pa rin tayo sa future, pero hindi tayo nag-aalala. So, nagpaplano tayo sa panghinaharap. Kaya lang, huwag nating alalahanin yung pangkasalukuyan. Ngayon ang tanong, bakit hindi natin dapat alalahanin ang pangkasalukuyan o ang araw na ito? Bakit hindi natin alalahanin yung bukas? Kasi po, hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Kaya huwag na nating alalahanin yung bukas. Kasi ang sabi ng scripture, ang sabi ni James, ang buhay ng tao ay parang aso. Nakikita ngayon, pagdakay, nawawala. So, ibig sabihin, ang buhay ng tao ay napakaikli. At hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Kaya, huwag nating alalahanin yung araw ng bukas, kundi mamuhay tayo one day at a time. Ngayong araw na ito, yun ang ating iisipin. Pero hindi tayo nag-aalala. Dahil kapag sinabi mo kay Lord, bahala ka na Panginoon sa araw na ito, siya na ang bahala. Ipagkatiwala mo kay Lord yung araw mo, siya ang bahala. Wala nang hihigit pa sa isang tao na ang kanyang buong araw ay binigay niya kay Lord. Kaya mga kapatid, ito yung pinakamagaling nating gawin sa araw-araw. Sa araw-araw mga kapatid, ito sa araw-araw, isurrender natin ang ating buhay kay Lord. Ako, pagising ko sa umaga, tinataas ko ang aking kamay at sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, narito ang aking buhay. Sinusurrender ko sa iyo. Maghari po kayo sa buhay kong ito. I-take over po niyo ang buhay kong ito. Yamang kayo ang aking Panginoon. Yamang kayo ang aking Diyos. At yamang kayo, Ama, ang aking Ama. Narito ang buhay kong ito. Sinusuko ko sa inyo. Kayo na po ang mamahala, mag-control sa buhay kong ito. Mula ngayon, sapagkat ikaw naman po ang aking Diyos at aking Panginoon. Yan mga kapatid. Araw-araw yun. So bakit araw-araw na isusurrender natin yung ating buhay kay Lord? Kasi pag hindi mo isinusuko yung buhay mo sa Panginoon, baka iba ang magiging buhay mo. At of course, kapag binigay mo kay Lord ang buhay mo araw-araw, binibigyan mo siya ng karapatan, i-take over ang buhay mo. At kung siya mag-take over, everything is fine, everything is alright. Bakit? Kasi siya ang gumagawa, hindi ikaw. Pag ang Panginoon ang gumagawa sa buhay natin, kapag sinusurrender natin ang buhay natin kay Lord araw-araw, of course, siya ang mag-take over. At kung ang Panginoon ang mag-take over, hindi natin dapat mag-alala. Bakit? Siya naman ang ating Diyos, siya ang ating Ama, siya ang ating Panginoon, siya ang ating Pastol, siya ang lahat sa atin. At siya ang source ng lahat ng ating kailangan. Kapayapaan, nasa Kanya. Pangailangan natin, nasa Kanya. Lakas, nasa Kanya. Buhay natin, hawak niya. Kaya mga kapatid, araw-araw, ito yung maipapayo ko sa inyo. Araw-araw, isurrender nyo sa Panginoon ang buhay nyo. At sa buong araw na yon, ingatan Kanya, pangungunahan Kanya, at pagpapalain Kanya sa araw na yon. Hindi Kanya pababayaan. Bakit? Pababayaan ba yung ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya? Of course, hindi niya pababayaan. Hindi po ba? So matuto tayong mamuhay one day at a time. So, magpaplano tayo sa kinabukasan. Pero, mamuhay tayo one day at a time. Ano po? So, sabi doon sa isang quote, planning for tomorrow is time well spent. Ulitin ko. Planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted.
So, ang pagpaplano sa kinabukasan ay ang paggamit sa oras na mainam na paggamit sa oras. Kasi nagpaplano ka. At ang pagpaplano, mga kapatid, you are creating something out of nothing. Kasi pag nagpaplano ka, may goal ka, may timeline ka, at mangyayari kapag ginawa. Kumbaga, you created something out of nothing. You plan something out of nothing, pero mangyayari. So worrying about tomorrow is time wasted. Sayang ang oras. Kaya nga mga taong warrior, sila yung mga taong nagsasayang ng maraming oras sa buhay nila. Kaya sa halip na maging productive ka, na-paralyze ka because sa iyong pag-alala. Kaya ang mga taong nananatili sa pag-alala, sila po yung mga taong hindi productive, hindi fruitful, at hindi sila nagagamit sa karyaan ng Diyos. Dahil iniisip nila ang sarili nila, iniisip nila ang kanilang sitwasyon, puro sarili ang iniisip. Mga kapatid, pinili tayo ng Diyos, hindi para isipin natin ang ating sarili. Pinili tayo ng Diyos para maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, minsan, nasabi ko, one time, nung nagkaroon ng prayer meeting, sabi ko, cell group, hindi ako nagkakamali. Sabi ko doon, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, tiyak, tinawag ka para maglingkod. Hindi ka tinawag para maging Christian lang. Hindi ka tinawag para maging believer lang. Tinawag ka ng Panginoon para maglingkod. Ngayon, sa paglilingkod natin sa Diyos, may mga taong may diferensya physically. May mga taong may diferensya sa iba't ibang bagay. Yung katulad ni Moses, hindi siya marunong magsalita. So may mga difficulties. Pero sa paglilingkod natin sa Diyos, huwag mo nang isipin na may sakit ka, huwag mo nang isipin na may difficulties ka. Isipin mo, maglingkod ka sa Panginoon, anuman ang kalalagayan sa buhay. Bakit, mga kapatid? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, mga kapatid, hindi ako maging servant ni Lord, hindi ako kagamit-gamit sa Panginoon. Kasi noong mga nagdaang panahon, mga 1990s, kinakantsawan nila ako na hindi ako makalakad ng matagal. At talagang hindi ako productive. Bakit? Kasi may daladalang sakit o karamdaman. At hindi lang yon, phobia, nervous. Kaya kung ako ay nagsabing ganito, Lord, hindi mo na ako mag-serve sa iyo kasi may sakit ako o may diferensya ako. Ayaw ko man maglingkod kasi may naramdaman ako. May difficulties ako. Mga kapatid, hindi ka magagamit kailanman. Kaya anuman ang diferensya mo, anuman ang karamdaman na taglay mo, huwag mo nang isipin yon. Ang isipin mo, magamit ka ng Diyos one day at a time. So sa araw na ito, halimbawa, surrender mo na kay Lord ang buhay mo. Sa araw na ito, ano sabihin mo, Lord? Gamitin po ninyo ako. Narito ako, handa akong magpagamit sa inyo to serve you. Maglilingkod ako sa inyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa inyo. At huwag mo nang isipin kung ano ang sitwasyon mo economically, kung ano ang sitwasyon mo physically. Huwag mo nang isipin yan. Basta ang isipin mo, Lord, I will serve you. Yan, mga kapatid. So do not regret over the past or worry over the future. Huwag kang mag-regret dahil sa nakaraan. Kaya nga sabi ni Pablo ay kalimutan na natin yung mga nakaraan. Kung may nakaraan kang issue sa buhay, kalimutan na natin yan. Kasi ito ang nagpapabigat sa atin
papunta sa pangako ng Panginoon na buhay na masagana. So do not regret over the past or worry over the future. Bakit? Kasi yung alalahanin mo yung future, hindi, katulad ng sinabi ko kanina, alalahanin mo yung future, hindi mo nga alam kung bukas buhay ka pa. Hindi mo na dapat alalahanin yan. Bakit? Ang Diyos na bahala doon. Basta may plano ka, at ang sabi ng Biblia, tayo nagpaplano, ang Diyos nagpapatupad. So bahala ang Panginoon doon. Basta, sabi dito, do not regret over the past or worry over the future. Instead, learn to trust God a day at a time. Learn to trust God one day at a time or a day at a time. Learn to trust God. Sa bawat araw, matutunan natin magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Amen. So the scripture says that He is a God who delivers our burdens. So Psalm 68 verse 19, mga kapatid, ang ating Diyos, siya ang Diyos ang nagdadala ng ating burden araw-araw. So paano mo madala ang burden mo kung hindi mo ibigay sa Diyos? Itong verse na ito, ilista ninyo ito. Psalm 68:19. At itong sinabing dito, panghawakan nyo. Bakit? Kung inyong babasahin na sa Tagalog, napakaganda. Ang Diyos ang nagdadala sa ating dalahin araw-araw. So, paano madala ang ating dalahin ng Diyos araw-araw? Ibigay mo sa Kanya ang iyong dalahin. Ibigay mo sa Kanya at Kanya dadalhin. Pero kung hindi mo ibigay ang iyong dalahin at ikaw ang magdadala, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kaya may mga taong napunta ng mental, may mga taong na-depressed, na-possess, may mga taong nagpakamatay, naghuramentado. Bakit? Kasi hindi nila kayang dalhin ang problema sa ganang kanilang sarili. So, sabi ng Biblia, He is a God who daily bears our burdens. Ang Diyos ang nagdadala ng ating mga pasanin araw-araw. Kung ipasa natin sa Kanya, kung ibibigay natin sa Kanya. Dahil, ang sabi ni Peter, sa kanyang sulat, ang sabi niya, ang Diyos ang siyang nagmamalasakit sa atin. Cast all your cares, cast all your burdens upon Him. Ibigay, ipasa, ibato, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga dalahin. Ganito ang sasabihin ng ating Panginoon. Ibigay mo sa akin ang iyong mga dalahin. At ang sabi ng Panginoon, because I cares about you. Ako ang totoong nagmamalasakit sa iyo. Kaya ibigay mo sa akin ang iyong dalahin at alalahanin. Wala namang ibang nagmamalasakit sa inyo. Throughout, all over your life, sa buong buhay mo, walang ibang nagmamalasakit. Ako lang. Kaya ibigay mo sa akin ang iyong madalahin. Sapagkat ako lang ang totoong nagmamalasakit sa iyo. Yan ang sasabihin ng Panginoon sa atin. Siya lang naman talaga ang totoong nagmamalasakit sa atin. Okay? So, pangatlo, believe that God will take care of your needs. Dapat, nananalig tayo na ang ating pangailangan ay ibibigay ng Diyos sa atin. So, ano ba yung mga needs natin? Yung basic needs, referring to food, drink, and clothing. Shelter. Ano ang sabi sa verse 32 ng chapter 6 ng Matthew? Your heavenly Father knows that you need them. Alam ng ating Ama yung ating pangangailangan. At alam niyo mga kapatid, hindi man natin sabihin sa Diyos yung ating kailangan,
Alam niya. Mhm. Ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa o illustration patungkol sa halaga natin sa Kanya. Ang sabi sa verse 26, ng chapter 6 ng Matthew, aking babasahin ha. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Katulad ng madalas kong sinasabi, mga kapatid, wala kayong ibon na nakitang namatay sa tabi ng daan. Wala kayong ibon na nakita sa ilalim ng punong kahoy na namatay dahil sa gutom, dahil sa sakit. Sapagkat ang unang-unang matutuwa nito ay ang mga bata. So ako, mula nung ako bata pa, hanggang ngayon, wala akong nakitang ibon na napulot ko sa ilalim ng puno, sa tabi ng kalsada, na namatay dahil sa gutom at sa sakit. So mga kapatid, ang sabi dito ng Panginoon, tumingin kayo sa ibon. Saan bang ibon? Lumilipad sa taas. May pagkain ba yung taas? Wala. Lipad lang sila ng lipad, tapos dadapo. Tapos, tuturo ng ating Ama kung saan sila pupunta, at pagkatapos, doon sila manginginain. Dito sa loob ng Bilayer, meron po ditong ibon na nanginginain. Kaya pa mga kapatid, pag naghugas ako ng kaldero, na may kaunting-unting mga momo, inihagis ko yan dyan sa may loob namin dito. Kasi po, yung ibon, nakikita ko dito, bumababa, tinutukan nila, yung bato-bato. Oo. Pero, ang sabi ng ating text, hindi sila nagtatanim. Hindi din sila umaani. O nagtitipon man ng pagkain sa kamalig. Pero ang sabi, pinapakain sila ng inyong Ama. Para bang, sabi ng hindi ba? Kung yung mga ibon ay mahal ko, inalagaan ko, kayo pa! Nanilikha kayo sa aking wangis. At yung mga ibon, nilikha ng Diyos sa magitan ng bibig niya, sa magitan ng salita. Pero ang tao, nilikha niya sa magitan ng kamay. So sa lahat ng creation, sa mundong ito, ang tao, espesyal. Bakit? We were created in His own image and likeness. Tayo ay mga espesyal na nilikha ng Diyos. At hindi lang yon, tayo ang binibigyan ng Panginoon ng rulership to rule over His creation. Kaya, kung kayo ay nangangailangan, tingnan niyo yung mga ibon. Hindi sila pinabayaan. Kayo pa ang pababayaan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon doon sa ibang late ng inyong pananampalataya. At actually, walang pananampalataya. Ngayon, pagdating naman sa pananamit, sa verse 28 hanggang 30, ang sabi dito, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho at gumagawa ng damit. Tingnan niyo mga kapatid, kung inyong titingnan ang mga bulaklak, mamamangha kayo. Iba't ibang bulaklak na napakagaganda. Kaya pag nakita niyo yung creation ng Panginoon, masasabi mong, Panginoon, napakaganda ng inyong mga nilikha. Iba't ibang bulaklak na napakagaganda at iba-iba ang kulay. Sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan na iginagatong sa kalan, kayo pa! Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, kapag maliit ang tingin natin sa Diyos, maliit din ang ating pananampalataya. At kung wala tayong pananalig sa Diyos, ito ang mga bagay na
Nakakalungkot. Okay. Meron pong illustration dito sa 2 Kings chapter 8 verse 1 to 6. Sinabi ni Eliseo sa babae, yung babaeng yun yung babae na ang anak niya ay binuhay na maguli ni Eliseo, yung bata. Yung bata na yon namatay at pagkatapos binuhay ni Eliseo. Pagkatapos pinuntahan ni Eliseo ang babaeng ito at sinabihan niya na umalis muna kayo dyan sa inyong lugar sapagkat magkakagutom 7 years. So yung babae, sumunod naman at pumunta sa lupain ng Philistines at doon sila naninirahan. After 7 years, na matapos na ang tagutom, bumalik ang babae sa kanilang lugar. Subalit, wala na yung kanyang ari-arian, yung lupain, wala na rin yung kanyang bahay. So ang babaeng ito ay pumunta sa hari para makiusap. Ngayon, nagkataong kausap ng hari si Gehazi. Si Gehazi po ay assistant ni Prophet Elisha. Ikinuwento ni Gehazi yung pangyayari na yung babaeng iyon na ipinagpipray ni Elisha yung magkaanak at nagkaanak na din, pagkatapos namatay yung bata at binuhay. Of course, ang Panginoon na nagbuhay sa pamagitan ni Eliseo. So, nung kinuwento ng hari yon, bago pa matapos ikwento ni Gehazi yung pangyayari yon sa hari, dumating yung babae na yon para makiusap sa hari. At nung malaman ng hari, ang sabi ni Gehazi, mahal na hari, ito po yung babae na ito. Nung malaman ng hari, ang sabi ng hari, tumawag ka ng isang tao ko. Pinatawag yung isang tao niya at sinabihan na itong babaeng ito, ibalik mo sa kanya yung bahay niya at yung kanyang lupain. At kung magkano man ang naani sa kanyang pananim o sa itaninim sa kanyang lupain, ibalik mo sa kanya, ibigay mo sa kanya. So yun, naibigay sa babae yung kanyang bahay at kanyang lupain at yung produkto ng kanyang lupa. Bakit? Kasi pag uwi niya, of course, wala na siyang bahay. Wala na siyang lupain. Saan siya titira? Of course, nag-aalala siya. Pero mga kapatid, dahil sa ang pabor ng Diyos ay nasa kanya, ibinalik sa kanya ang kanyang bahay, yung lupa, at yung produkto ng kanyang lupa sa loob ng 7 taon. Malaki-laki yon. So mga kapatid, ito lang ay nagpapatunay na hindi pinababayaan ng Diyos ang mga taong kanyang kinalulugdan. At ikaw at ako, alam ko, tayo kinalulugdan ng Diyos. At hindi niya tayo pababayaan. Truly, God knows how to take care of His children. Amen? Ulitin ko. Truly, God knows how to take care of His children. And lastly, mga kapatid, pang-apat, hanapin una sa lahat ang Diyos. Seek you first. Seek first God. O seek God's first. Hanapin una sa lahat ang Diyos. Ito, actually mga kapatid, itong pang-apat natin, ito yung solusyon sa pag-aalala. Hanapin una sa lahat ang Diyos. So bakit siya ang ating lalapitan at hahanapin? Siya ang lumikha sa atin. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Ama. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon. Siya ang ating pastol. Siya ang ating hari. Siya ang ating protector. Siya ang ating provider. Siya ang ating manggagamot. Siya ang source ng buhay at ng lahat ng pangailangan sa buhay na ito. So,
marami sa atin, hinahanap ang mga bagay na ating kailangan, hindi ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Hindi po ba? Mga taong worried, saan? Doon sa mga kailangan. Pero, hindi naman buong pusong lumapit sa nagbibigay ng ating pangangailangan. So parang ganito, naghabol ka ng pera, naghabol ka ng pangangailangan mo. Hanap pa ng hanap kung saan ka lumalapit. Minsan, nangungutang ka dahil sa naghahanap ka ng ikabubuhay mo. Pero ang tanong, tayo ba ay lumapit doon sa source ng buong puso? Yan. Ano kaya kung tayo ay lumapit araw-araw sa source sa nagpinagmumula ng lahat ng bagay at ipagkatiwala sa Kanya sapagkat may mga pangako naman siya na hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan. So marami sa atin na higit na pinagtutuunan na ng pansin ang mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi ang mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang mga taong nasa kaharian ng Diyos ay hindi inaalala ang anuman ang kanilang kainin, inumin, damtin, yung mga basic needs. Bakit? Kasi ang dapat concern, priority ng mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos, una sa lahat ay ang kanyang relasyon sa hari at pangalawa, kanyang sinusunod ang kautusan ng hari. Yun ang kanyang tungkulin bilang isang miyembro ng kaharian. Kinakausap ang hari at sumusunod sa kautusan ng hari. So kung tayo ay miyembro sa kaharian ng Diyos, ang ating concern, of course, yung ating relasyon sa hari. Tandaan niyo, ang sabi ng Biblia, tayo ay miyembro ng royal family, anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos, pero ang ating pong papel sa mundong ito ay servant. We are God's servant. Ano ba ang meron ka bang ministry? Ikaw ba ay nagsiserve kay Lord? Kapag hindi ka nagsiserve kay Lord, hindi ka servant. Pero kung ikaw ay nagsiserve kay Lord, servant ka. At doon tayo tinawag. Anak tayo ng Diyos, pero ang ating gampanin sa mundong ito, we are His servant. Sinusunod natin ang kanyang mga inuutos sa atin, ang kanyang mga sinasabi sa atin. Kaya mga kapatid, kung ikaw, alam mong anak ka ng Diyos at servant ka ni Lord, ang dapat mo lang gagawin, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Diyos, ang kanyang kaharian. At ano ang sabi? Idaragdag niya ang ating pangangailangan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Anong idadagdag niya? Yung mga basic needs. Meron ka na, dadagdagan pa. So, ang solusyon sa pag-aalala ay ang paghanap sa Diyos at ang gawain ng kanyang kaharian. Dapat yun ang priority natin, ang Diyos at ang kanyang kaharian. Dahil kung ikaw ay taga-kaharian ng Diyos, of course, hindi mo na concern ang mga alalahanin sa mundong ito. Sapagkat bahala sa iyo, sagot ka ng hari ng iyong Panginoon. So, pangwakas, to overcome worry, we must pursue God's promises. Itong Matthew 6:33 promise ito eh. Pero may kalakip na command. Ano ang command? Seek you first the kingdom of God. Unahin mo muna ang Diyos. Unahin mo ang Diyos at ang kanyang kaharian. Ang gawain ng kanyang kaharian. Yung mga buhay, yung bagay na matuwid, gawin mo. Tumulong ka sa mga nangangailangan. Maglingkod ka. At anong sabi? And all of your basic needs, ano yan? And all of these things. Ano yung all of these things? Yung context. Ano yung context nito? Pagkain, inumin, damit,
etc. Basic needs. And all of your basic needs shall be added unto you. Ano ang utos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin ang Diyos, ang Kanyang kaharian, at ang mga bagay na matuwid, mabuti, gawin natin. At ang sabi ng Biblia, at idaragdag niya ang mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na idaragdag ng Diyos? Ulitin ko, yung context. Ano yung context? Pagkain, inumin, damit. Lahat ng ating pangangailangan, sasagutin ng Diyos. Idadagdag niya. Ano ang utos? Seek ye first. Ano ang promise? And all of these things shall be added unto you. Idaragdag ang mga bagay nating kailangan. Kaya mga kapatid, ito promise ito eh. Kaya lang ang promise ni Lord may kalakip na utos. Kapag sinunod mo ang utos niya, matatanggap mo ang kanyang pangako. Ano lang. So sa Book of Isaiah, lastly naman po, merong isang promise dito. Sa Book of Isaiah, ano po? Sa chapter 26, titinan ko po, verse 3. Sabi dito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ang ganda nito mga kapatid ha. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na panindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Anong ibinibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, may paninindigan at nagtitiwala? Kapayapaan. Isang buhay na malaya sa pag-alala. Free from worry. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. So, to overcome worry, we must pursue God's promises. At ang dami pang mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. So, to overcome worry, we must recognize our great value to God. Dapat ma-recognize natin yung ating halaga sa Diyos. At ang sabi nga ng Biblia, O Diyos, sino ako na iyong inaalala? Sino ako? That you have mind in me. Sino ako? Pero alam niyo mga kapatid, tayo ay hindi pinabayaan ng Diyos. Bakit? Kasi mahalaga ka. Mahalaga tayo sa Diyos. Dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at ayon sa Kanyang larawan. At binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan to rule all over the earth. Pero nung tayo nagkasala, nawala ang rulership, dumating ang Panginoong Kristo para ibalik. At dahil sa mahal tayo ng Diyos, namatay ang Kanyang anak para sa atin, si Jesus Christ. Nag-aalay ng Kanyang buhay para ibalik tayo sa Kanya dahil mahal niya tayo. So, mahalaga ka. Dapat ma-realize natin yung value natin sa Diyos. Imagine, yung kaisa siya niyang anak, nag-aalay ng buhay dahil sa iyo at sa akin. So, ibig sabihin mga kapatid, we are valuable in the sight of God. Mahalaga ka. Dahil sa mahalaga ka sa Diyos at mahal ka ng Panginoon, inalay niya ang buhay ng ating Panginoong Kristo dahil sa Kanyang pag-ibig na gayon na lamang. Sa gayon, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay balik sa Diyos. At tayo ay maging mga anak niya at maging tagapagmana na kasama ng Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, to overcome worry, we must recognize or realize our great value to God. Mahalaga ka sa Panginoon. Kaya, kung sino man sa inyong nanonood ngayon at nakikinig na wala pang relasyon kay Kristo Jesus,
ito na po yung panahon na magdesisyon ka, lumapit sa Panginoon. Katulad ng nabanggit ko ngayon, ang sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin. Kaya mga napapagal, kayo mga nabibigat ang lupa, kayong hirap na sa buhay. Ang sabi ang pangako ng Panginoon, kapag tayo lumapit, bibigyan ko kayo ng kapayapaan, kapahingahan ng buhay. Sige pa mga kapatid, lumapit po tayo, sumunod po kayo sa maikling panalangin sa sandaling ito. Sige po, sumunod kayo. Panginoong Jesus, nalalaman po ninyo ang aking buhay sapagkat ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan. Ikaw ay maalam sa lahat. Alam po ninyo ang sitwasyon ng aking buhay. Alam niyo ang laman ng aking puso. Alam niyo ang aking mga dalahin. Alam niyo ang mga problema ko, Panginoon. Kaya sandaling ito, ang sabi ninyo, magsilapit kayo sa akin. Ngayon, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa inyo. Binibigay ko sa inyo ang mga lalahanin ko sa buhay, ang mga kabigatan ko. Sapagkat nangako kayo, nabibigyan niyo po ako ng kapahingahan. At ngayon, Panginoon, binibigay ko sa inyo ang buhay kong ito. Maging ang aking mga problema na pinagdadaanan o aking daladala na kabigatan, binibigay ko po sa inyo. At ngayon, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyahan kitang manahan sa aking buhay. At ikaw na ang aking maging Panginoon, maging Diyos, maging tagapagligtas ko. At mula ngayon, sa iyo na po ang buhay kong ito. At gawin po ninyo anong pong ibig ninyo. At mula ngayon, Panginoon, gamitin niyo po ako, O Diyos, ayon sa inyong kalooban para sa akin. Ito po ang aking panalangin sa iyong pangalan. Amen. Ngayon mga kapatid, kung sino po sa inyo ang may sakit, kung sino po sa inyo ang mayroong nararamdaman, huwag kayong mahiya. Kasi, isipin mo lang na ikaw ay nasa harap ng Diyos. Kung ikaw ay may sakit, itaas mo iyong kanang kamay sa sandaling ito. At manalig ka na gagaling ka. Dahil ang ating Panginoon, siya ang ating manggagamot. Sige po mga kapatid, itaas ninyo ang inyong mga kamay doon sa mga may sakit. At sa mga walang sakit naman, ay makiisa kayo sa panalangin. Mag-agree kayo kasi mayroong power ang agreement. Sige po, itaas natin ang ating kamay. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, lumalapit kami sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus sa sandaling ito. At Ama, kayo po ang aming manggagamot. Ayon po sa Exodus chapter 15 verse 26. I am the Lord that heals you. I am the Lord your God, your healer. Ang sabi Ama sa inyong lingkod na si Prophet Isaiah, by his stripes, you are healed. Yes, Lord. Sandaling ito, aming Ama, nakikita po ninyo ang mga taong nakataas ng kanilang kamay. Tanda ng pagsuko nila sa inyo, sila po ay nakataas sa kanilang mga kamay. At o Diyos, ang lahat ng mga nakataas ng kamay ay tatanggap ng kagalingan mula sa inyo, sapagkat kayo po ang aming manggagamot. Anumang uri na sakit o karamdaman, in the name of your beloved Son, Christ Jesus, the Messiah, I speak healing and I declare healing sa lahat ng mga taong nagtaas ng kanilang kamay na may sakit. I declare healing in the name of Yeshua, Christ Jesus our Lord. By His stripe, by His precious blood, I speak healing. In Jesus' name. Amen and amen and amen. So, kapag kayo mga kapatid ay nakatanggap ng kagalingan, ay magpatotoo po kayo o mag-send kayo ng inyong message na ako ay
pinagaling ng ating Panginoon. Upang sa gayon, ang Diyos, of course, ang maluwalhati. At syempre, maraming mga taong na-encourage na ang ating Diyos ay nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po. Salamat, Ama, sa mga taong nakikinig ngayon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa Banal na Espiritu. Salamat sa bawat isa na nakikinig. At ang aking dalangin, ingatan niyo po ang bawat isa, samahan niyo po ang bawat isa, gabayan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa, at ang bawat pamilya namin, Panginoon, ay inyong lukuban ng iyong kapangyarihan, at kami ay inyong gamitin mightily for your glory. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you. In the name of your beloved Son, Jesus Christ our Lord, we pray. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In Jesus' name, Amen at Amen. So salamat po mga kapatid at purihin ang Panginoon at hingi po kami ng feedback sa inyo sa mga araw na darating. Salamat po. Magkita-kita po tayo ulit next week. Shalom.